bilang catalyst, capacity builder, and knowledge bank ng agriculture and fishery extension sa ating bansa. The Agricultural Training Institute offers various programs to support our mission and vision for the agriculture and fishery sector. We explore various areas of collaboration and partnership for agricultural extension initiatives para ma-maximize ng ating mga magsasaka at mangingisda ang mga serbisyong nakadisenyo para iangat ang kanilang pamumuhay. Mayroon kaming extension programs and projects gaya ng assistance sa establishment ng community gardens, skills development, training of trainers from the national down to the farmer level, provision of grants to extension service providers at iba pang serbisyo. We believe na lahat ng ito will empower the rural-based organizations and stakeholders under the National Urban and Peri-Urban Agriculture Program and the Coconut Farmers and Industry Development Plan or CFIDP. Lahat ng ito ay in partnership with the Bureau of Plant Industry, Bureau of Animal Industry, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, Bureau of Agriculture and Fisheries Engineering, Bureau of Soils and Water Management, National Organic Agriculture Program, and the Philippine Coconut Authority. Our centers, strategically located all over the country, also offer a more specific and comprehensive competency-based training programs on banner commodity programs such as rice, corn, organic agriculture, livestock and poultry, and high-value crops. Mayroon ding skills training on product processing, labeling, and marketing. We also offer season-long training of trainers. Hindi rin mawawala ang mga pagsasanay on good agricultural practices, farm and fisheries clustering, pest and diseases, and nutrient management. Aside from this, meron din silang distance learning sessions, webinars, school-on-the-air programs, at iba pang online trainings para sa ating mga farmer leaders at extension workers. Hindi rin mawawala ang aming mga programa para sa ating mga kabataan bilang mga next generations of modern farmers, fishers, and agri-entrepreneurs. Ang ATI din ay may international exchange programs sa Taiwan at Japan. The Young Filipino Farm Leaders Training Program. Ito ay in partnership, of course, with the respective Ministries of Agriculture ng dalawang bansa and the Manila Economic and Cultural Office. We also have National Youth Program gaya ng Easy Agri Scholarship Grants para sa mga anak ng ating maliliit na magsasaka at mangingisda na interesadong kumuha ng agriculture courses sa ating mga partner state colleges and universities. Mayroon din tayong scholarship grants on organic farming. Ito ay highly specialized internship program na nagbibigay ng startup support at mentoring para sa ating mga kabataang nais mag-venture sa organic farming. The Office of Senator Grace Poe also partners with us para sa Binhi ng Pag-asa program. Layunin ng programang ito na gawing competent agripreneurs ang ating mga kabataan at the community level. We also provide access to up-to-date information and knowledge on agriculture and fisheries through knowledge products and interventions in multimedia and digital format in partnership with different government agencies, private sector, NGOs, and academic institutions. We have the AgriConnect program, AgriKids, AgriTalk, Digital Farmers Program, School on the Air, and the Techno Gabay Program, and the Rice Crop Manager. We also provide electronic extension services, particularly e-learning courses on different agriculture and fisheries technologies, and the Farmers Contact Center, serving as the Department of Agriculture's alternative help desk and customer support in accessing the e-learning website. Mayroon din kaming extension grants through the Agriculture and Fisheries Extension Grant System. We give means for funding support sa ating mga extension service providers para makapag-offer sila ng comprehensive training and other complementary extension services
para sa ating mga beneficiaries, partners, and stakeholders. We have research grant for e-extension and knowledge products, grant for extension research and policy studies, grant for innovation studies, grants for production of knowledge products among extension service providers, at grant for training and other training-related projects. Also, the Agricultural Training Institute believes of the private sector in providing need-based and location-specific extension services para lalong iangat ang antas ng pagsasaka at pangisdaan. With this, we accredit and certify learning sites for agriculture at mga private agricultural and fishery extension service providers, especially in areas that are resource-rich pero less developed. Bilang catalyst, capacity builder at knowledge bank ng Agriculture and Fishery Extension, the Agricultural Training Institute will continue to be part of the driving force para sa sustainable future ng ating mga farmers and fishers sa buong bansa. Ibinahagi ni Ms. Elena P. Pagibitan na natutuhan niya ang kahalagahan ng masusing pag-oobserba sa palayan, mga insekto at patubig at napagtanto niyang hindi laging kinakailangang gumamit ng pesticide sapagkat mas mahalaga ang tamang oras at tamang dami ng paggamit nito matapos dumalo sa Technical Briefing on Integrated Pest Management o IPM for Brown Plant Hopper. Ito ay sinagawa ng Agricultural Training Institute, Regional Training Center 2 at ng Municipal Agriculture Office noong July 3, 2026 sa Barangay Sentro Norte, Camalaniugan, Cagayan. Dinaluhan ng 50 magsasaka ng palay ang nasabing aktibidad mula sa iba't ibang barangay ng bayan na naghangad na mapalawak ang kanilang kaalaman sa wastong pagkilala at pamamahala sa brown plant hopper o ulmog, isa sa mga pangunahing pesteng nagdudulot ng malaking pinsala sa produksyon ng palay. Sa kanyang mensahe, binigyang diin ni Municipal Agriculturist Mr. Rodel P. Pasaraba, RFT, ang kahalagahan ng patuloy na paglahok ng mga magsasaka sa mga technical na pagsasanay upang mapanatiling matatag ang produksyon ng palay sa kanilang lugar. Anya, ang wastong kaalaman sa mga peste at sakit ng palay ay mahalagang susi upang maiwasan ang malawakang pinsala sa pananim, mabawasan ang pagkalugi at mapataas ang ani at kita ng mga magsasaka. Pinangunahan ng mga experts mula sa DA Regional Crop Protection Center o DA-RCPC ang talakayan hinggil sa integrated pest management bilang isang ligtas, episyente at napapanatiling pamamaraan sa pamamahala ng brown plant hopper. Tinalakay ang wastong pagkilala sa peste, siklo ng buhay nito, mga sintomas ng pinsala sa palay, tamang pamamaraan ng field monitoring at mga nire-rekomendang cultural management practices tulad ng synchronous planting, paggamit ng resistant varieties, balanseng paggamit ng padaba at pagpapanatili ng kalinisan sa bukirin. Binigyang diin din sa briefing ang kahalagahan ng regular na pagmamanman sa palayan upang maagap na matukoy ang presensya ng brown plant hopper at agad na makapagpatupad ng angkop na hakbang bago pa lumala ang infestation. Ipinaalala rin sa mga kalahok ang responsableng paggamit ng pestisidyo upang mapangalagaan ang mga kapaki-pakinabang na insekto na nagsisilbing natural na panlaban sa mga peste. Nagbahagi rin ng kanilang mga naging karanasan at mahalagang natutunan ang ilang kalahok matapos ang pagsasanay. Ayon kay Mr. Dominador V. Ligsay ng Minanga, Camalaniugan, naging makabuluhan ang isinagawang briefing dahil nadagdagan ang kanilang kaalaman na maaari nilang mailapat sa kanilang mga sakahan. Samantala, sinabi ni Ms. Imelda U. Orteza ng Kasili Sur, Camalaniugan na malaking tulong sa kanya ang mga ibinahaging kaalaman, lalo na sa wastong pamamahala ng ulmog na isa sa mga pangunahing suliranin ng kanilang barangay. Nagkaisa naman ang mga kalahok na isabuhay
buhay ang mga prinsipyo ng integrated pest management, kabilang ang synchronous planting, regular na pagmamanman sa kanilang mga palayan, at paggamit ng mga angkop na cultural management practices upang mabawasan ang pinsalang dulot ng brown plant hopper. Inaasahan ding magsisilbi silang katuwang sa pagpapalaganap ng mga natutuhan sa iba pang magsasaka sa kanilang komunidad. Ito ay bilang bahagi ng pagsusulong ng mga produktibo at napapanatiling produksyon ng palay sa Camalaniugan. Para sa Balitang ATI 2, ako si Fevy Peralta, Balitang Agri. Paghahatid ng impormasyon at teknolohiya sa pamamagitan ng pagkasanay, pagbibigay ng mga babasahin o video, pag-aaral sa pamamagitan ng kursong pang-agrikultura sa internet, pagbibigay ng suporta sa paggawa ng learning site, scholarship, suportang pangkabuhayan. Ilang lamang yan sa serbisyong inihahatid ng Agriculture Training Institute, Regional Training Center, Region 2. Agricultural Training Institute, Regional Training Center Region 2, nagsisilbing bisig ng kagawaran ng pagsasaka sa pagsasanay at extension sa ating mga extension workers, magsasaka, kababaihan at mga kabataan. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan lamang sa aming opisina sa Malasin, San Mateo at Isabela State University Compound, Garita, Cabagan, Isabela. Isang paalala mula sa Agriculture Training Institute, Regional Training Center, Region 2 at ng himpilang ito. Mga ka-agri, nabalitaan nyo na ba ang pinakahuling babala? Kamakailan ay naglabas na ng El Nino Alert ang DOST Pag-asa. Ayon sa report, may 70% na posibilidad na tumaas ito mula Abril hanggang Hunyo. At ang mas matindi, 80% ang tsansa na magpatuloy ang init hanggang unang bahagi ng 2027. Mula Mayo hanggang Oktubre, asahan natin ang mas tuyo at mas mainit na panahon at mas mababa sa normal na dami ng ulan. Ano ang ibig sabihin nito sa agri-sector? Una, kakapusin ng tubig sa irigasyon. Magkakaroon ng heat stress ang mga pananim tulad ng mais, palay at high-value crops. Asahan din ang pagdami ng peste at peligro sa kalusugan ng mga alagang hayop. Pero don't panic, may magagawa tayo. Narito ang mga paalala sa ilalim ng Adapting Philippine Agriculture to Climate Change o APA project. Una, ayusin ang kalendaryo ng pagtatanim ngayong Mayo hanggang Hulyo gamit ang mga short duration o maikling pananim na matatag sa tagtuyot. Pangalawa, magtipid at mag-imbak ng tubig gamit ang mga water impounding systems o solar pumps. Pangatlo, tiyakin ang ventilasyon at sapat na tubig sa mga livestock houses para iwas heat stroke. At pang-apat, kumuha na agad ng crop at livestock insurance. Para sa mga regular na updates, makipag-ugnayan sa inyong local na LGU, DARFO at Cagayan Valley DRRMO. I-scan din ang QR code na ito para sa iba pang detalye. Laging tandaan, ang handang magsasaka, ligtas sa anumang banta ng klima. Agyaman! Kaalaman sa pagsasaka at pangingisda, programa at serbisyo ng Agricultural Training Institute, mga libreng pagsasanay, pagbibigay ng mga babasahin tungkol sa mga impormasyong pangkabuhayan pang-agrikultura, pag-aaral sa pamamagitan ng internet, serbisyong suporta para sa mga magsasaka, mga ina ng tahanan at mga kabataan. Yan ay ibabahagi sa inyo sa ating programang Ugnayang ATI. Ugnayang ATI, makinig at makibahagi sa programang Ugnayang ATI.
Isang masaya at mapagpalang araw mga ka-ATI. Kayo po ay nakikinig sa programang Ugnayang ATI. Hatid ng Agricultural Training Institute, Regional Training Center 2, ang inyong capacity builder, knowledge bank at catalyst sa ilalim po ng Department of Agriculture. Yes, at syempre kami po ang inyong makakasama. Ako po si Jolina Sanchez with my new partner na nagbabalik. Yes, I am Fevy Peralta po na handang maghatid po ng makabuluhang talakayan at inspirasyon. Yes, at binabati na rin po natin lahat ng mga magsasaka at mangingisda po natin at extension workers, kababaihan, kabataan sa agrikultura at sa lahat po ng mga nanonood at nagikinig po sa atin. Maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta. At binabati rin po namin ang ating katuwang mula sa Department of Agriculture Regional Field Office 2 sa pamumuno po ng isa sa mga babaeng leader ng Region 2 ng ating Regional Executive Director na si Dr. Rosemary G. Aquino. At syempre, hindi rin po natin makakalimutan po ang ating mga partner agencies, ang ating mga state universities and colleges, provincial, municipal and city agriculture offices, national government organization at iba po pong ahensya na katuwang po ng ATI. At saludo rin po kami sa ating mga learning site for agriculture cooperators, magsasakang siyentista, practitioners at local farmer technicians. Kayo talaga ang tunay na bayani ng ating bansa. Tama. At syempre, binabati na rin po natin lahat po ng ating pong mga agriculturists. Happy Agriculturist Month. Yes. At syempre, binabati na rin po natin yung mga kasamahan po natin dito sa Agricultural Training Institute, Regional Training Center 2 sa pamumuno po ng ating Center Director na si Dr. Clarice Maria Galasca. Okay, good. Magandang araw po sa ating lahat. Tayo po ay napapanood sa pamamagitan ng ATI Region 2 Facebook page at kasabay ding napapakinggan sa ating mga partner radio stations tulad ng DZDA, Radyo Pangkaunlaran, DWQP Love Quirino Radio, DZTS Santa Teresita Cagayan, Radyo Santa Ana, DWRL Lalo 95.1 FM at DWCJ 98.1 FM Radyo Bayanihan ng NIA Region 2. Magandang araw po sa lahat po ng ating mga partner radio stations. Yes. Maraming salamat po sa inyong patuloy na kolaborasyon dito po sa ATI. At syempre, kasabay nga po ng pagdiriwang nga po ng ating Agriculturist Month ay pinagdiriwang nga rin po natin ngayong buwan ng Hulyo ang 52nd National Nutrition Month na isang taunang pagdiriwang po na naglalayong palawakin ng kamalayan ng bawat Pilipino tungkol sa kahalagaan ng wastong nutrisyon at malusog na pamumuhay. Yes, at ang tema ngayong taon na to ay food at nutrition security, maging priority, sapat na pagkain, karapatan natin at tampok ang sub-team na nutrisyon at kalikasan ating pangalagaan. Tama. At ipinapaalala nga po sa temang ito na ang ating kalusugan at ang kalikasan ay malalim pong ugnayan. Ang pangangalaga dahil kasi sa ating kapaligiran ay mahalaga upang matiyak po ang tuloy-tuloy na supply at ligtas, sapat at masustansyang pagkain para sa bawat pamilyang Pilipino. At last week nga ay nakapanayam natin ang isa sa mga kasama po natin na public servant mula sa Municipal Health Office ng RHU San Mateo na si Dr. Ruth A. Cantorna upang pag-usapan naman natin ang pinggang Pinoy at ano-ano yung mga dapat kainin upang mas mapanatili natin yung malusog na pangangatawan at malayo sa anumang sakit. Yes, at madami tayong natutunan doon, partner, lalo-lalo na nga sa pagkain po natin. Yes. Na hindi naman kailangan na madami tayong kainin dahil para sa mga adult dapat nga daw po ay isang kanin, 1 cup of rice lamang daw ang dapat Yes. i-consume per meal, sabi niya. At napanood ko nga yun, partner, parang nagigilty si Sir JR nung time na ini-interview nyo si Doc Ruth. Guilty din ako doon, partner. Kasi yung tipong sa kalahati ng pinggan dapat pala prutas at gulay ang kainin natin. At konting 1/4 nun ay doon nga po sa protina natin and 1/4 din nun ay yung sa carbohydrates natin. So, onting-onti lang talaga na natin na pagkain na kaya ko na-realize na kaya pala nating kaya na pala ng katawan natin kahit gandong konti lang yung makakain natin kasi nandun na lahat ng
masustansya at nutrisyon. Yes. Okay. Anyways, partner, yun nga dahil sa kalahati ng pinggan, Pinoy ay prutas at gulay dapat ang kainin. Ayan, makakapanayan po natin mamaya muli dito sa ating studio si Sir Jerome Anghel, ang ating agriculturist 1. At pag-usapan naman natin yung mga endemic fruits and vegetables natin dito sa Region 2, partner. Kaya naman, mga ka-ATI, huwag kayong alis at manatiling nakatutok dito sa Ugnayang ATI. Siguradong pagkain sa buong bansa. Siguradong pagkain. Ang African swine fever ay lubhang nakakahawa at nakamamatay sa mga baboy. Malaki ang epekto nito sa food safety at ekonomiya. Kaya't habang wala pang aprobadong bakuna o gamot, mag-report agad sa lokal na pamahalaan kung magkasakit ang alagang baboy. Bisitahin ang Bantay ASF sa Barangay Facebook page para sa karagdagang impormasyon. Let's be aware, be secure, be ASF free. Huwag kang maayos ang inyong palayan. Pero mag-ingat dahil may maliliit na insektong maaring sumira sa inyong ani. Kilalanin ang brown plant hopper o BPH. Kilala rin bilang kayomangging hanip, kayomangging ngusong kabayo o ulmog. Bantayan ang BPH. Sinisipsip ng ulmog ang katas ng halamang palay kaya nanghihina at natutuyo ang mga halaman. Kapag dumabi ang BPH, maaari itong magdulot ng hopper burn. Ito ay tuyot at tila nasunog na bahagi ng palay. Protektahan ang inyong palayan sa BPH. Ugaliin ang sabayang pagtatanim, panatilihin ang tamang agwat, gumamit ng balanseng abono at iwasan ang sobrang nitrogen. Patuyuin rin ang pinitak 3 hanggang 4 na araw para bumaba ang populasyon ng ulmog. Ang mga gagamba, tutubi at lady beetle ay tumutulong sa pagkontrol ng BPH. Nakakatulong rin ang paggamit ng BCA or Biological Control Agent tulad ng Metarhizium, Beauveria at iba pa. Ang maagap na pagkilos ang susi sa pag-iwas sa pinsala at pagkamit ng masaganang ani. Agriyaman! At muli kami po ay nagbabalik sa ating programang Ugnayang ATI. At syempre kami pa rin po ang inyong kasama ngayong araw na to. Ako po si Jolina Sanchez. At ako naman po si Femi Dayan Peralta. Okay, at ngayong araw na to nga ay makakasama po natin live sa ating studio. Walang iba kundi ang ating Agriculturist 1 dito po sa ETI RTC 2. Walang iba kundi si Mr. Jerome D. Anghel. Magandang araw, Sir Jerome, ang inyong pagbati at syempre, maaari nyo po bang ipakilala rin po ang inyong sarili tungkulin bilang Agriculturist 1 po dito sa ETI RTC 2. Ayan, magandang araw po sa ating mga taga-pakinig at mga taga-subaybay dito sa ating programa. So, binabati ko po muna ang ating Center Director, Dr. Clarice Maria Alascat, of course, ang ating OIC Assistant Center Director, si Sir Jimcel B. Salvador. So, ako po si Jerome Anghel, isang agriculturist 1 dito po sa ATI at bahagi po ako ng Information Services Section. Tulong po tayo sa paghatid ng trainings, of course, at pag-develop ng mga information and extension communication materials at mga agricultural technologies para masuportahan po ang ating mga farmers at mga stakeholders po. Ayan, magandang araw po sa ating lahat. Ayan, Sir Jerome. So, muli, welcome po sa ating programang Ugnayang ATI at nagagalak po kami na ikaw po ang aming kasama ngayong linggong ito. So, bilang pagpapatuloy sa pagdiriwang natin ng Nutrition Month na may temang Sapipan, sama-sama sa nutrisyon, sapat para sa lahat at sub-team na nutrisyon at kalikasan ating pangalagaan. So ngayong buwan po ng July, ano naman po yung mga programa na inihahanda po ng ATI sa pagdiriwang po ng Nutrition Month? Ayan, so ngayong buwan ng Hulyo, alam naman po natin na nakiiisa ang Agricultural Training Institute sa pagdiriwang ng Nutrition Month sa pamamagitan ng ating iba't ibang programa at gawain dito sa opisina. Kabilang po sa programa na inihahandog ng ATI ay yung pagsusulong ng backyard at urban gardening na kung saan mayroon po tayong backyard gardening na tinatawag na arubayan. Fini-feature po natin dito
kung ano yung mga technologies na pwedeng gayahin ng ating mga farmers. Of course, may pagsasanay din po tayo sa nutrition sensitive agriculture, gaya nga po ng good agricultural practices sa iba't ibang commodities, gaya po ng high value crops, sa rice at iba pa. Kabilang din po sa pagsasanay sa livestock ang of course paghatid ng makadekalidad na pagsasanay tulad ng artificial insemination sa large animals at sa mga ruminants, and of course sa mga baboy din po. Of course, meron din po tayong farm demonstration at learning activities na kung saan pwedeng pumunta yung mga magsasaka dito sa ating arubayan para makita nila yung ating mga technologies. At first, mayroon din po tayong information campaigns tungkol sa mga wastong nutrition at sustainable farmings na pwedeng mag-enroll yung ating mga farmers, mga enthusiasts sa e-extension learning form. At of course, nagpapakita din tayo ng iba't ibang teknolohiyang pag-agrikultura sa pamamagitan po ng ating mga broadcast seminars and of course, mga digital platforms. So, yun po yung mga programa natin sa ATI. Okay, so dami-dami ng programa natin, partner, Yes. nandun pa rin yung pagtutulungan dito nga po sa ATI, kaya nagagawa natin ng successful. At syempre yung mga partner agencies na katuwang Yan, tama po. Katuwang natin yung ating mga partner agencies, lalong-lalo na sa implementation sa grassroots level, sa LGUs, sa mga SUCs, at mga learning site po natin. Yes. Okay, so nakakatuwa na yung ating mga yung ating mga farmers din. Unti-unti na tayong nakikilala dito sa ATI. Madaming mga youth din na nagtatanong kung mga mga programs po natin. At dumarami rin yung mga visitors natin na nagvi-visit dito sa ating opisina dahil sa dami ng ating programs. Ano po? Yes. Tama po. Okay. So, Sir Jerome, tawag dito yun nga bilang pagpapatuloy pa rin ng ating Nutrition Month. And nakapanayam na din natin si Dr. Ruth Cantor na napag-usapan natin itong pinggang Pinoy na to. At kalahati ng pinggan na yon kailangan daw may prutas at gulay. So, dito po sa ating rehiyon, ano po ba yung mga tinatawag po natin or meron po ba tayong mga endemic or mga katutubong prutas at gulay? At bakit mahalagang kilalanin ng titaguyod po ang mga ito? Ayan, napakagandang tanong yan, Ma'am Julina. Ang endemic o katutubong prutas at gulay ay mga halamang likas na tumutubo o nakikita dito sa atin, particular dito sa ating lugar. Bahagi ito ng ating kultura at first yung pagkaing Pinoy at biodiversity. Sa henerasyon ngayon, ilan na lang po yung mga nakakakilala sa ating mga endemic fruits. Ito ay nagtataglay, itong mga endemic na katutubong prutas at gulay ay angkop sa ating klima, sa ating lugar, at mas matibay sila laban sa isang peste o sakit. Nakakatutulong din sila sa pangangalaga ng ating biodiversity. Mayaman din po sila sa ating sustansya. Maaari silang maging dagdag na pagkakakitaan sa ating mga magsasaka. Okay. Okay, so medyo marami-rami po kung mas kikilalanin lang natin. Pero Sir Jerome, ano naman po yung mga alam mo or makikita natin dito sa ating rehiyon na nakikita natin siguro pero hindi natin alam na endemic fruit pala yun or vegetable. Baka pwede mong i-share yung mga karaniwan po na natatagpuan natin dito sa ating rehiyon. Yan, so maraming salamat sa katanungang yan dahil dyan maipapakilala natin yung mga endemic fruits and vegetables dito sa ating rehiyon. Alam naman natin na ang region to ay kilala bilang sa pagpuproduce ng palay at mais, kundi maging sa iba't ibang mga katutubong prutas gaya po ng duhat, bignay, mayroon din po tayong santol, kamyas, balimbing, atis, guyabano. Sa katutubong gulay naman meron tayong tinatawag na saluyot, yung isa sa paborito kong gulay, kulitis, alugbati, talbos ng kamote, ang ating malunggay of course, katuray, sigarilyas, patani. Ito yung ating nakikita dito sa ating rehiyon na madalas inuulam at pinoproduce ng ating mga magsasaka. Okay. Kabilang po ba yun sa may endemic po natin yung, alam mo yung tawag sa prutas yung saraisa?
Aratilis. Aratilis. Aratilis Oo. po. Kasi ginagawa din sa mga LSAs po natin, may nakita po ako ginawa nilang wine, yung Aratilis. Actually, ang Aratilis po ay pwede din gawing sigurong jam kung season niya, pwedeng i-process at gawing Kapag jam. madami. Opo. Kasi matamis siya, no? Matamis. Masarap. Yes. Kasi minsan parang dinidisregard na lang natin yun, no? Hindi alam ng mga kabataan ngayon, baka hindi nila alam na isa pala yun na prutas, ano? Tama ka dyan. Oo. Kasi nung bata tayo, ore lang matuktok ko lagi dyan sanganan. Makakita tayo tayo Aratilis. Okay po. Ano pa po yung yun lang po yung sa may especially dito sa Region 2, yun lang po yung yun mga po yung mga natin. karaniwan nating nakikita sa Region 2. Okay. So, at least etong mga po na to ay yung mga endemic fruits na to at vegetable. Nakita pa rin naman natin, Yes, partner. oo, nakikita pa rin natin, and mostly ay itinatanim din natin sa ating backyard, no? Na mas nagkakaroon tayo ng dahil nga crisis ngayon, di ba? Yung mga endemic fruit and vegetable na pwede pala nating itanim yon sa ating mga backyard. Oo, at pwedeng i-introduce sa ating mga kabataan yun para sila ang magmana. At alam naman natin pag endemic yung ating gulay at vegetable, gulay o prutas, alam natin na matindi sa peste, sa sikat ng araw at iba pang climatic factors. Yes, tama ka dyan. And ano po ba tawag dito, Sir Jerome, eto po bang mga, may mga nagbebenta rin po ba ng mga fruit trees nito kung sakali? Kasi Oo, syempre, lalong-lalo na po yung siniguelas, ang alam ko po, kinakatings po yun, tapos binebenta po dito sa ating mga seller ng seedlings. siniguelas yun yung violet na may bilog. Yes. Parang Unti-unting nawawala na rin Tama kasi dyan. yun. Parang hindi na rin, siguro yung mga bata ngayon, baka kung sabihin mong siniguelas, baka hindi na rin nila alam. So, it's better siguro na magkaroon din tayo ng unti-unting pagtatanim sa mga endemic fruits and vegetable, Yes. para ma-introduce din natin sa mga bata ngayon. Yan, tama po. Kaya nga po, napakalaga na itong programang ito para ma-introduce natin sa ating mga manonood at mga taga-subaybay yung ang mga endemic fruits at vegetables dito sa ating region. Yes. At dito sa region to, meron yung kasi nung bata po kami, yung kulay green na maliit na parang kapag binuksan mo siya, parang maliit siya na buko. Yun parang palm, parang kapamilya ng palm yun. Oo. Meron pa po ba dito sa yun? Parang meron pa po, pero last na katikim ako nung bata pa ako. elementary pa. Pero hindi pa ako nakatikim nun. Siguro unfamiliar or hindi ko lang matandaan. Oo, natatandaan ko yun, pero hindi ko na alam kung anong pangalan. Oo, Okay. kasi nakakamiss din yung pakakainin, yung Yes. tipong mapait-pait Oo, siya mapait kapag yung- hindi mo tinanggal. Okay. At yung mga natin, yung mga nakikita sa lang yung mga parang ginagamit nila pang supa, hindi suba parang pang mama, parang gano'n. Kapamilya nun yung Kapamilya, sinasabi mong prutas na natikman natin nung elementary tayo. Marami na talagang unti-unting parang nawawala yung mga prutas na yon, parang nakakamiss. Napaka-nostalgic kaya dapat sana Yes. pangalagaan natin para may mamana pa yung future agriculture generation natin. Yes. At syempre yung mga ina diyan, kung may mga nakikita po kayong mga prutas yan kagaya ng bayabas, oray kwala ko kasi syempre doubling tayo mit ngikit kinanayin tayo mit ngagkalkalay at hayaan nyo lang din sila na Tama. Yes. tawag dito i-explore din, i-experience yung ganung Hindi lang puro gadgets. Tama. Okay po. So Sir Jerome, syempre yun nga yung mga sinabi mo, mga endemic fruits and vegetables natin. Ano naman po yung mga sustansya or benepisyo po sa ating kalusugan na makukuha po natin sa mga prutas at gulay po na ito? Ayan, so isa sa mga pinakamagandang benepisyo na makukuha natin sa local o endemic fruits at vegetables natin ay ang vitamins. Gaya po ng malunggay. Mayaman ito sa vitamin A, iron at protein na mabuti po para sa mga bata, para sa mga mata nila, para sa pag-develop ng mata nila, buto at saka sa dugo para iwas anemia po. Sa saluyot naman, mataas ang saluyot sa fiber, vitamin A at vitamin C.
nakatulong po yung fiber sa digestion at sa pagpapataas ng ating immune system. Ang kulitis naman po o yung amaranth, mataas din po sa iron, sa calcium at vitamin C na nakatutulong sa blood formations din. Ang duhat po na isa sa favorite ko, mataas siya sa antioxidants. Mabuti po sa pag-produce din ng blood at force para ma-sustain yung blood sugar management din po natin. Ang guyabano din po ay mataas sa vitamin C, potassium at fiber. Ayun po. So, yun po yung mga karaniwan na nakukuha natin sa ating mga endemic fruits and vegetables na vitamina at mga proteins. So, napakaganda na ma-introduce talaga natin to sa mga bata kasi sobrang daming ito ay maraming benepisyo sa ating katawan, ano? Yan, tama po. Kasi sa panahon ngayon, parang feeling ko ang kinakain na ng mga bata ay mga more on processed foods like hot dogs, mga ganon. mga nuggets, Puro chicken. Puro mga meat, Oo. mga ganon. And sa opisina, no, buti na lang kahit na maghapon na nakaupo na nagtatrabaho, ay minsan naisisingit din natin na kumain ng mga endemic fruits, ano, na kung maaari ay araw-arawin sana natin. And isa pala yun na napakahalaga sa ating pagtatrabaho din kasi kahit na maghapon kang nakaupo dyan, ay hindi ka pa rin mag-worry sa health mo kasi kumakain ka pa rin ng mga endemic fruits na kung saan maraming mga vitamina. Yes. Yan, oo diba? nga. Tama sa ating sa ating paligid doon sa likuran natin, meron po tayong tanim na duhat. May aratilis din po tulad nung sinabi nyo kanina, aratilis tayong nakikita doon. How about po yung litoko? Ay, meron din po ba dito yung sa bignay. Cagayan? Oo. Oo. Bignay. Opo. Bignay, iba pa yung litoko. Ay, oo. Yung kulay, yung maliit, yung kulay ratan. brown. Yung ratan. Meron ba dito sa Cagayan? Meron sa atin po. Nagpro-produce po ang Cagayan. Sa mga pasalubong center nga po, nakakakita tayo ng inartem na litoko. Alam. At minsan na-avail din natin siya sa mga learning sites natin, tama ano? po. Nagpro-produce din po yung ating mga learning site cooperators ng mga process na endemic fruits and vegetables po natin. Okay. So, nakakatuwa din na madami pa rin tayong mga prutas na gano'n na panagmamalaki. Sige po. Kahit dito sa opisina natin, ano, sa paligid, sabi nga ni Sir Jerome, specifically sa ating Arubayan, di ba? Makikita natin na may mga endemic fruits pa rin na pwede nating kunin para if ever na vacant natin or magkaroon tayo ng mga eating fellowship, ay pwede tayong kumain. Ngayon nga po hitik yung bunga ng bignay natin sa likod. Yes, marami. Kaagaw natin yung mga ibon. Na pwede natin gawing wine. Yes. Suka na din. Okay. Anyways, marami pa tayong pag-uusapan, Sir Jerome, at yun yung ilan sa mga endemic fruits and vegetables dito sa ating rehiyon. At syempre, yung mga sustansya at benefits na makukuha po natin para sa ating kalusugan. Well, mamaya ay makakasama ka pa namin, Sir Jerome, at wag po kayong magsasawa sa ating usapan ngayong araw na to. At syempre, magbabalik pa rin po kami ni Miss Feby Peralta, ang ating pong new kasama dito po sa ating second programa. time. Yes, for the second time. At medyo busy po ang ating partner na si Sir JR. Okay? Kaya naman kayo pa rin po ay tumutok at huwag bibitaw dito sa ating programang Ugnayang ATI. Mabigat ba sa bulsa ang presyo ng krudo ngayon? Narito ang 3 wise tips para makatipid sa krudo sa bukid para sa part 1 ng ating Tipid Krudo series. Tip number 1. Alagaan ang makina. Ang baradong air filter at malambot na gulong ay parang taong may hika. Nahirapang huminga kaya doble ang konsumo sa krudo. Kaya't siguraduhin tama ang tire pressure para iwas slippage. Tip number 2. Patayin kapag nakatambay. Kung mahihintayin na higit sa 2 minuto, gaya ng pagkakarga ng sako, patayin muna ang makina. Ang matagal na idling ay sayang sa krudo. Tip number 3.
mag-AWD at mag-solar pump. Gamitin ang AWD para mabawasan ng 30% ang oras ng pagbomba. At kung may pagkakataon, mag-shift sa solar-powered irrigation system, zero fuel cost dahil ang araw ang nagpapatakbo nito. Gawing wais ang pagsasaka gamit ang siyensya at tamang sistema. I-share na ang video na ito para sa ating kapwa magsasaka. Agyaman! Ang sustansya'y kailangan ng palay sa paglaki. Ngunit paano makakabit pinakamataas na ari kung presyo ng patabay mataas sa merkado? Gusto mo bang makatipid sa abono ng hindi napapabayaan ng palay mo? Mag-abonong swak ka. Pumili ng combo ng organiko at inorganikong pataba na ayon sa target na ani at budget mo. Magandang ani na, makakatipid ka pa. Para sa mas detalyadong gabay sa pag-aabono, subukan din ang leaf color chart, -1 element technique, o Rice Crop Manager Advisory Service. I-download ang mga ito sa cellphone mo upang malaman ang tamang dami, uri at syempo ng pag-aabono. Subukan ng abonong swak. Swak sa budget, swak sa palay. Para sa karagdagang impormasyon, mag-text o tumawag sa PhilRice Tech Center 0917-111-7423. At muli kami po ay nagbabalik at kasama po natin muli si Sir Jerome, ang Agriculturist 1 ng ATI RTC2 para sa ating ugnayang ATI ngayong linggong ito. So ngayon po, natalakay niya kanina yung ating ibinahagi niya yung mga iba't ibang endemic fruits and vegetable dito sa Cagayan Valley, and also yung mga sustansya or mga benepisyo po para sa ating kalusugan na makukuha po dito sa ating mga endemic fruits and vegetable na maging dito sa Cagayan Valley ay na-harvest natin. Okay? So Sir Jerome, nabanggit mo nga rin kanina na yung mga bata ay solid ng kumain ng mga processed foods at even yung mga meats, doon na lang sila nagfo-focus. So ngayon Sir Jerome, sa panahon ngayon dahil marami ng processed food na madali na lang mabili at marami na ring mura, bakit mahalaga para sa atin or malaman ng mga manonood natin ngayon na isama pa rin natin yung ating mga pagkain na mga local fruits and vegetables? Ayan, totoo nga na mas convenient bumili ng processed food kasi kaliwat kanan makikita mo sila sa palengke. Pero wala pa rin tatalo sa benepisyo ng mga sariwa at lokal nating prutas at gulay. Kapag mas pinili natin ang mga lokal na prutas at gulay ay mas sariwa ito na kinakain natin, of course. Mas maraming natural na benepisyo tulad ng vitamins and proteins. Mas mababa ang asukal o asin o mga preservative na nakikita natin compared sa mga processed food. Of course, mas nakatitipid yung ating pamilya kasi nga mas locally known sila at mas kokonti yung presyo nila compared sa mga processed food. At natutulungan din natin yung ating mga lokal na magsasaka para makapag-produce pa para mabili ang kanilang mga produce. At nababawasan din natin ang epekto ng kalikasan dahil kailangan bumiyahe ng malayo ang mga produkto. So ibig sabihin, hindi na natin pa pwedeng ibiyahe. Yun po. So yun po yung mga kalahalagahan ng pagbili ng masariwa at ligtas na endemic fruits and vegetables po natin. Yes. At syempre, tawag dito, nandito na nga sa atin, kaya tangkilikin din, At saka mas safe. Tama ka dyan. Mas safe siya. May quotes nga na sinasabing tangkilikin ang sariling atin. Yes. Buy local, sabi niya. Tsaka mas masarap nga talaga yung fresh compared sa mga hindi na fresh.
Sino ba yung mga hindi fresh na yan? I mean, yung alam naman natin yung ating mga Yes. processed food, hindi Yes. natin alam kung saan sila nanggaling, Anong mga yung pinagdaanan nila. So, Yes. Oo. Kasi Compared- speaking of sa processed foods, kasi kunyari, kahit sa mga prutas at gulay, pwede silang i-process, di ba? Like sa juice, Yes. Jam. Siyempre, hindi na dyan masyadong talaga fresh yung nilagay doon. May Tsaka mga pag processed preservatives. food, nabawasan yung mga nutrients na makuha Yes. natin doon sa pagkain. At tayo din kapag yung mga magulang, yung mga mommies dyan na nagpre-prepare ng kanilang mga baon ng mga anak nila, pukit oray yung, syempre kailangan meron pa ding gulay at Oo. prutas dyan, di ba? Balance. O balance, at syempre may karne din at meron kang carbohydrates, Yes. yung kanin natin. Hindi naman every time na kapag maglalagay ka ng gulay or prutas doon, ay yung nabibili natin sa market. Yes. Kasi mabalinmit nga agpitas ka dito yung bayabas, na Bayabas. sinasabi nila kung merong bayabas dyan. Meron din yung sinabi mo, sir, na duhat, kung may duhat kayo. Papaya pa, kung Papaya, meron. Tsaka mahalagang introduce natin sa ating mga kabataan yung mga prutas at vegetables maaga pa lang para hindi masanay na yung dila nila at huwag maging Kung yung dila natin ay katulad ng mga Thailander, Oo. Kung makita natin yung mga vlogs ni Mami Will, di ba? Even yung mga sobrang fresh, hindi luto na mga gulay ay tinatry niyang kainin, di ba? Tama. So, why not na Try yung din natin. i-try din natin katulad ng mga talong na kinakain niya rin ng Fresh. di ba? Oo. So, parang pwede sigurong makita rin yun ng ating mga parents, ng mga magulang na manonood natin ngayon. At syempre, yes po. At yung partner, yung tipong kapag magluto sila ng pagkain ng mga anak nila, pwedeng yung sinabi mo kanina, sir, na ajingay talbos ti kamote. O, ikamitlog na. At kakaiwara lang mit di tayo, di karuba, saan dyan ti waig, makita lang mo di abay ti waig, di ba? Pangkagkitil. Oo, kasi ang endemic fruits and vegetables natin, gaya nga nang sabi ko kanina, likas na nakikita sa ating kapaligiran. So, widely spread na nasa kapaligiran lang. Yes. Kaya kapag nasa probinsya ka raw, hindi ka magugutom. Tsaka, siya pang tipid sa mga mommies. Tama. Kaya ine-encourage tayo na every bakuran natin. ng mga may bahay, merong tanim na gulay, partner. Even sa atin na mga ATI staff ay lagi tayong ini-encourage ng ating center director na kung maaari meron tayong mga tanim Yes. sa ating mga bahay, di ba? Tama ka dyan. Okay. So, Sir Jerome, paano naman po nakatutulong yung pagtatanim nga po at pagkonsumo po ng endemic fruits and vegetable sa seguridad sa pagkain at sa pasustansyang pamumuhay ng bawat pamilya? Ayan, so malaking bagay ang simpleng pagtatanim sa ating bakuran. Kahit maliit ang espasyo natin, pwede natin itong maging source ng sariwa at masustansya at safe na pagkain sa ating pamilya. Sa pagtatanim ng ating sariling gulay at prutas, may pagkain kahit tumataas ang presyo sa palengke ng ating mga binibiling fruits and vegetables. Of course, kapag meron ganon, mas nakakatipid yung ating pamilya. Mas healthy pa ang kinakain natin araw-araw. May posibilidad pang magkaroon ng dagdag na kita kapag may sobrang ani kasi pwede nating itong ipagbili sa ating mga kapitbahay. Yes. Mas nagiging handa ang ating pamilya sa panahon ng kalamidad o anumang krisis kasi readily available yung ating mga pwedeng i-harvest na pwedeng kainin. Tulad ngayon, may crisis sa crudo, Yes. pwede nating pagkuhanan ng extra income yung mga yun. Kaya nga lagi nating sinasabi dito sa ATI, kung may bakuran, gawin natin itong gulayan. Maliit man mahirap man magsimula, pero malaking tulong po ito para sa ating pamilya. Tama yan, partner. Kaya dapat may bakuran tayo, may onting garden tayo sa ating bakuran. Tsaka kung wala mang bakuran, may pinopromote naman po tayong urban gardening, yung container gardening na Yes. pwedeng magtanim. Vertical garden, Vertical nauuso garden. din Oo, yan. tama po.
Katulad ng ay share ko lang po Yes, sige, partner, sige, partner. na katulad nung nanay ko sa taas ng bahay namin, may mga container siya doon at doon talaga siya nagtatanim ng mga iba't ibang gulay din, So hangga't maaari lahat ng mga espasyo na pwedeng lagyan natin, 'di ba? Paglagyan natin or pagtaniman ay tatamnan natin. Even doon sa mga kung may mga bukirin tayo na merong small space na pwede nating tamnan, 'di ba? Yes. Pwede nating tamnan katulad dagi tambak. Wen. No dumakit mula ang dati utong, 'di ba? So pwede rin yung Okra. O kaya pwede ding gawing fencing Yes. o pambakod yung mga prutas gaya nung ating duhat at saka yung ating siniguelas. Pwedeng gawing pang-fencing yun. Yes. At bigla kong naalala yung chesa. Ay, oo, parang wala na rin, Ala, nakakamiss. Yung tipong ayaw mong kainin kasi kapag nahulog na siya, para siyang yung yellow na ewan mo kung Pero masarap yun. Masarap, mabango. Mabango. Mabango siya. Oo. Kasi meron ganun doon sa kapitbahay namin dati. Hanggang ngayon? Wala na siya. Kaya nakakamiss yung mga nakakamiss. ganung mga pagkain natin ng mga tayo. Ay, nako. Kung maibabalik lang sana natin ang panahon, partner. Yes. At syempre, pwede naman yan kung yung pagtatanim nga natin ng mga endemic fruits ay simulan na natin ulit ngayon. Para yung susunod na henerasyon, hindi mabura yung Yes. ganitong mga Okay. So, Sir Jerome, bilang panghuli siguro, hikayatin nyo rin po yung ating pong mga, ating mga manonood at makikinig na tumangkilik sa etong mga prutas po natin na endemic fruits and vegetable. At syempre, kung gusto po nilang mag-avail ng mga programs and services dito sa ATI. Ayan, maraming salamat po sa oportunidad na ito para maibahagi sa ating mga manonood at mga taga-subaybay kung ano nga ba ang endemic fruits and vegetables. So, hinahikayat ko po ang karamihan na subukan yung ating endemic fruits and vegetables kasi alam po natin na natural itong nakikita sa ating kapaligiran at matibay po ito sa peste at sa anumang mga sakit na naidudulot ng mga peste sa ating kapaligiran. At gayon din po, hinikayat ko para magkaroon pa ng extra income yung ating mga kapamilya o kaya mga pamilya. Yun po. At inaanyayahan din ko din po yung ating mga tagapanood, kung may time po kayo, pwede kayong bumisita dito po sa aming ahensya para ma-visit yung ating Arubayan Farm para magkaroon kayo ng idea sa inyong mga itatanim sa mga susunod na panahon. At of course, mag-avail na din po kayo ng mga babasahin tulad ng mga IEC materials. Okay. At ang inyong pasasalamat at pagbati, kung meron po kayong gustong batiin sa ating program. Ayan, so maraming salamat po muli sa mga tagapagkinig at tagapanood ng ating ugnayang ATI. Alright. And binabati ko po yung nanay ko na nakikinig ngayon, si Mercy Angel. Wow, Hey. hello po. Alright. So, Alright. maraming salamat, Sir Jerome, at napakasayang balikan ng ating mga prutas Yes. na nakalakhan natin. At sana'y sa tuloy sa pagbago ng henerasyon po natin ay sana'y hindi siya mabura Yes. dito po sa atin. At ang alam ko, partner, si Sir Jerome ay inuunti niya na magtanim din ng mga endemic fruits. Wow! So, Ano po yung mga tanim ninyo, Sir Jerome? Sa bahay, mayroon pong dati ng duhat, may aratilis din tulad ng nabanggit mo kanina. Balak kong magtanim nung nawala kasi nung nag-build sila ng flood control, nawala yung mga saging doon. Balak kong magtanim doon ng siniguelas. May parteng ilog. Nakakamiss yung siniguelas. Parang doon sa amin, isa na lang yung may tanim na siniguelas. Pati din yung kainito. Wala na rin parang masyado. nawawala na rin. Yung violet na kainin. Yes. Tsaka yung kahit green Green. siya is siya. Anyways. Ayan. So maraming salamat muli, Sir Jerome, and God bless po sa inyo. Mainit ang panahon, huwag kabahan mga ka-agri. Narito ang 5 mabilisang tip para sa pagpapatubig para solve ang ani laban sa El Nino. Ito ang part 2 ng ating El Nino Alert Series. Bisitahin lang ang ATI Region 2 page kung hindi po pa napapanood ang part 1. Tip number 1, baguhin ang diskarte sa palayan. Huwag laging baha. Subukan ng AWD at patuyuin muna bago patubigan ulit. Gumamit rin ng observation well para ma-monitor ang lalim ng tubig sa pinita.
Mag-direct seeding din para matipid sa labor at tubig. Tip number 2, iwasan ang pagsasayang. Mag-ipon ng tubig ulan, linisin ang mga kanal at pilapil para walang tagas at maghanda ng drum o tangke para saluhin ang mga natitirang ulan. Tip number 3, tamang oras at dalas ng pagdidilig. Magpatubig lang sa umaga o hapon para iwas evaporation. Mas okay din ang kaunti pero madalas na pagdidilig. Tip number 4, alagaan ang lupa. Gumamit ng mulch tulad ng plastic, dayami o ipa para hindi agad matuyo at dagdagan ng compost para magsilbing sponge na humahawak ng tubig tulad nito. At tip number 5, proteksyon sa gulayan. Kung kaya, mag-drip irrigation para diretso sa ugat ang patak at magkabit ng shade net para iwas heat stress ang mga pananim. Diskarte at tamang kaalaman ang panlaban natin sa tagtuyot. I-share mo na to sa mga iba pang magsasaka, mga ka-agri. Agyaman! Sa mga nais pong matuto ng libre sa iba't ibang teknolohiya sa agrikultura, maaari kayong mag-log on at mag-enroll sa aming e-learning portal www.elearn.extension.gov.ph. Marami po tayong online courses na pwedeng pagpilian. Muli, libre po ito. Wala itong bayad. At hindi lang yan. Kapag natapos mo ang bawat kurso, ay magkakaroon ka ng e-certificate. Kailangan lamang tapusin ang buong kurso upang makakuha nito. Dito sa e-learning portal ay maaari kayong mag-aral in any place at your own pace. Para sa karagdagang kaalaman, magpadala ng mensahe sa ETI Region 2 Facebook page o mag-text sa Farmers Contact Center 0920-946-2474. At kami po muli ay nagbabalik dito para rin sa ating programang Ugnayang ATI. Ayan, so maraming salamat po Sir Jerome. Sa napakagandang usapan po natin, nakakamiss balikan ang ating mga pagkain Pinoy. Parang nostalgic kung habang nag-uusap tayo kanina. Diba? Na yung tipong ang tagal na pala since nakain natin yung mga pagkain yung mga prutas, vegetables na yun na dati nakikita lang natin talaga siya sa mga daan or kaya sa likod ng bahay natin. Ngayon, wala na. Parang hirap ka na maghanap kung nag-crave ka ng ganun. Kailangan mo pang bumili or maghanap, di ba? Oo. At nakakamiss na balikan yung mga kabataan natin, yung mga part na agkalambitin ka dito, ore na masugsugatan ka, tapno lang makaala ka ti pagkain mo na hindi ka na hindi ka na bibili pa dun sa ating sa tindahan. Okay, dahil nga may mga nabanggit si Sir Jerome na mga endemic fruits and vegetables. Sa ating kayang mga manonood partner, may mga baka may mga pa sila alam na endemic fruits and vegetables na it's either buhay pa sa kanilang bakuran or may mga nakikita pa sila sa kapaligiran nila. Yes, partner, nakakamiss kasi So i-comment nyo naman po dito sa ating Facebook Live kung ano po yung mga makikita pa pong endemic fruits and vegetables sa inyo pong lugar. At ating pong balikan yung ating pong mga endemic fruits na nakakatuwang balikan talaga. At syempre, hello po sa lahat ng mga nagko-comment nagpapa-shoutout sa inyong lahat dito po sa ating live sa mga taga-Cagayan, taga-Isabela, Quirino, Vizcaya, at syempre maging sa Batanes, partner. Sa lahat at sa kung ano man naabot ng ating live ngayong araw na to. Yes. Kaya naman sa ating pong mga taga-suporta dyan, kung meron po kayong mga services o mga serbisyo din na gusto nyo pong ma-avail dito po sa ETI partner, ay pwede lamang po kayong pumunta or pumunta dito sa ating opisina. Nandito po kami sa Barangay Malasin, San Mateo, Isabela. Yes, at kung gusto nyo naman po, pwede nyo pong i-check ang aming Facebook page para malaman po kung saan pwedeng magpasa or kailan yung deadline ng pagpapasa ng mga requirements, especially sa ating mga internship program sa international and local. Yes. Ang July 31 na po yan sa Japan and Taiwan. Yes. At marami na pong bumibisita dito po sa ATI ng mga kabataan at nakikita mo na very
interested sila sa ating mga programs Oo. katulad nito. At syempre partner, kunin lang po natin sa mga nagtatanong, on July 31, and yung mga po ninyo, kung yung passport po ninyo ay yun po yung problema po Yes. ninyo. Kung nagpa-renew po kayo ngayon, kapag nagpa-renew kayo ngayon at makukuha nyo siya, dapat within July, hanggang July 31 July siya. 31. Hindi po pwede pong lumagpas po doon. At syempre yung mga requirements po ninyo, kung kayo naman po ay malayong lugar po kayo, pwede nyo pong ipadala sa aming email account na lang po. Yes. Yung email account po natin, yung rtc2.dcc@ati.gov.ph. At kapag pag tinawagan na po kayo for interview, doon nyo na lamang po idala yung inyong mga hard copies. Okay, so yan po yung mga ilan sa ating mga reminders for our internship program. Sa kung sino man po yung mga interesado, ay welcome pa rin po na maghatid po kayo or pumunta po, bumisita dito po sa ating opisina. So patuloy po namin hinihikayat ang lahat na makiisa sa ating mga programa, pagsasanay at activities ng Agricultural Training Institute Regional Training Center 2. Yes, at pwede po kayong tumawag po sa aming Farmers Contact Center. Pwede po sa ating numbers 0920-946-2474 at mag-message, i-like at i-follow lamang po ang aming official Facebook page sa ATR Region 2. At pwede niyo rin po kaming hanapin at i-follow kami sa X, Instagram at TikTok, ATIRTC2, o kaya naman ay pwede tayong mag-email sa aming email address na binanggit po ni Miss Jolina po kanina. Yes. At maraming salamat po sa inyong patuloy na pagantabay at pakikisa sa ating programa. Sa ngalan nga po ng aming Center Director na si Dr. Clarice Maria Galasca at syempre ang aming OIC Assistant Center Director, Sir Jim Salvador, at buong puwersa po ng Agricultural Training Institute Regional Training Center 2, kami po ay taus-pusong nagpapasalamat sa inyong patuloy na suporta. Kami po muli ang inyong nakasama ngayong araw. Ako po si Fevy Peralta. At ako naman po si Jolina Sanchez. Maraming salamat at mabuhay ang mga magsasaka at mangingisdang Pilipino. Kaalaman sa pagsasaka at pangingisda, programa at serbisyo ng Agricultural Training Institute. Mga libreng pagsasanay, pagbibigay ng mga babasahin tungkol sa mga impormasyong pangkabuhayan pang-agrikultura, pag-aaral sa pamamagitan ng internet, serbisyong suporta para sa mga magsasaka, mga ina ng tahanan at mga kabataan. Yan ay ibabahagi sa inyo sa ating programang Ugnayang ATI. Ugnayang ATI, makinig at makibahagi sa programang Ugnayang ATI.